Alright, what's up mga ka-Noipy? Here's your boy Forex Noipy. At today, pag-uusapan natin ano ba ang mas maganda, maging fundamental trader ka o maging technical trader ka. Maraming nagsasabi, maging fundamental trader ka lang dahil yun ang malakas. Marami din namang technical traders sa mundong ito at karamihan ay technical na nagsasabing BS ang maging fundamental trader lang. Dapat technical trader ka lang because price action is king. Sabi nga nila. Pag-uusapan natin ngayon. So stay tuned. Intro muna tayo. Alright, what's up mga ka-Noipy? Here's your boy Forex Noipy. Welcome back to my channel. Ngayon pag-uusapan natin tulad nga ng sabi ko. Ano ba? Fundamental trader ba dapat o technical? So stay tuned lang. Maganda pag-uusapan natin ngayon mga ka-Noipy. So, unang-una sa lahat. Marami ang tao or maraming traders ang naniniwala na kailangan mong pumili ng side. Kailangan fundamental trader ka lang or technical trader ka lang. Pero ang reality, hindi ganun gumagana sa professional trading. Ang professional trader, hindi lang yon ang basihan. Okay? Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung bakit ang fundamentals lamang ay kulang at kung bakit pag technicals lamang, kulang pa din. At bakit ang pinakamalakas na trader sa mundo ay gumagamit ng kombinasyon nung dalawa. Okay? So, Kanoypi, isipin nyo na lang, no? Kunwari, ang isang piloto, hindi sapat na alam niya kung saan pupunta ang eroplano. 'Di ba? Kailangan din niyang malaman kung kailan to liliko, kailan bababa, at kailan mag-a-adjust. Okay? Ganon din sa trading. So, ang una nating pag-uusapan, fundamentals. Diba? Ang fundamentals ay isa sa mga pinakamalalakas na identifiers or triggers ng mga professional traders para malaman kung saan pupunta ang price action. Bakit? Kasi ang fundamentals ay ang economic factors na nagtutulak sa market. Kasama dito ay yung interest rates, inflation, employment data, GDP growth, central bank policy, at geopolitical events. Okay? Halimbawa, kapag tumaas ang interest rates sa United States, kadalasan lumalakas ang US dollar. Kapag bumababa naman ang interest rates, madalas humihina ang dollar at lumalakas ang gold. Ngayon, alam na natin yan eh. 'Di ba? Alam na natin yan. Karamihan ng traders alam na yan. Pero, yung mga sinyales ng Federal Reserves, kung ano bang pwedeng mangyari. Maaari bang bumaba ang rates or maaari bang tumaas ang rates base sa mga sinasabi nila sa FOMC. Okay? Ang fundamentals ang nagsasabi sa atin kung bakit gumagalaw ang market. Okay? So, ano ang limitation ng fundamentals? Bakit just by fundamentals alone is you'll fail? Okay? Ito ang problema, Kanoypi. Kahit tama ang macro analysis mo, hindi ibig sabihin tama ang entry mo. Okay? Pwede kang maging tama sa direksyon, pero mali sa timing. Okay? Halimbawa, nung nagsisimula pa lang mag-price in sa market ang rate cuts, maraming traders agad ang bumili ng gold. Tama naman yung bias nila eh. Pero, may mga pagkakataon na bumabagsak pa muna ang gold bago ito umakyat. Alam nyo yan, ang tawag dyan, pullback. Okay? Kung wala kang technical framework or technical strategy, pwede kang ma-stop out kahit tama ang macro view mo. Okay?
So ano naman yung technical analysis? Pag-usapan natin yan, short lang. Ang technical analysis is the study of price action. Okay? Dito natin ginagamit yung mga tinatawag na support and resistance, trend lines, market structure, liquidity, supply and demand, risk management. Yan. Kasama risk management dyan, mga kanoypi. Okay? So, pag mahusay ka sa technical setup, malalaman mo, number 1, saan ka papasok. Alam mo na yung direction Fundamentals is your bias, di ba? Alam mo na kung saan direksyon. Saan ka papasok ngayon? Di ba? Hindi ka naman pwedeng basta-basta lang papasok. Di ba? Siyempre, kung may papasukan ka, dapat alam mo din kung saan ka lalabas. Okay? Malalaman mo din sa mga technical setups mo kung saan ka nagkamali. Okay? Kasi napakahalaga nito dahil nagbibigay ito ng structure sa trading executions mo. Okay? Halimbawa, punta tayo dito sa chart ng gold. Okay, so this is the chart of gold, right? What you'll see here is I drew strong support and strong resistances, right? Ngayon, because at the moment, at the time of recording, alam natin that the inflation problem is at rise. Which means, the bond yields are going up. Pinag-usapan natin yan. Check mo yung previous video bago to. Pinag-usapan natin yung bond yields, okay? So ngayon, there's a tendency where gold can fall, right? At makikita rin naman natin dito, there's a forming trend line here going down. But on a technical basis, kita natin that the support right down below here at 4,400 is holding up. If you can see here, ayan, this area right here is giving a strong buy. But it gave actually a good buy opportunity. Pero makikita nyo, it's respecting that roof or that resistance right at this level at 4,500. 4,600 to 4,500. Yan, yung zone na yan. Diba? So, kung wala tayong mahusay na macro, hindi natin alam kung saan pupunta. Pero kung wala tayong mahusay na technicals, hindi rin natin alam kung saan ka mag-entry. Right? Ngayon, pag-usapan natin, mga kanoypi, kung ano ba ang limitasyon ng technical analysis. Okay? Ngayon naman, tingnan natin yung kabilang side. Okay? Maraming traders ang nagsasabi, price is king, price is everything. Pero hindi rin kasi ito kompleto. Imagine na meron kang perfect breakout setup. Napakaganda ng chart. Tapos, biglang may surprise inflation report. 'Di ba? Kasi hindi ka sumusubaybay sa fundamentals Hindi mo alam na bumababa pala yung price ng langis or tumataas yung price ng langis. Obviously, tataas din yung inflation nun susunod, 'di ba? Yung professional traders, pag nakita nila spike up yan, alam na nila saan pupunta. 'Di ba? O kaya naman may emergency announcement ng central bank. Within minutes, pwedeng mabura ang technical setup mo. Bakit? Dahil may bagong impormasyon na pumasok sa market. Diba? So, papaano ginagamit ng professionals ang dalawa? Okay? Ito ang malaking difference. Pakinggan nyo mabuti, kanoypi, dahil ito na talaga ang the best. Professional traders, they use fundamentals for bias. Kung saan ang direksyon. Okay? Hindi porket nagkaroon ka ng exaggerated big green candle, bullish na agad. Okay? That doesn't mean nothing. Okay? Ngayon, professional traders use technical analysis for execution. Sobrang simpleng framework lang nun, kanoypi. Fundamentals tells you what should I buy or what should I sell.
technicals tell you where should you buy and where should you sell. Okay? Halimbawa, macro view mo, no? Halimbawa lang to, yung Federal Reserve is expected to cut rates. So obviously, ang bias mo sa USD, US dollar, bearish, bullish gold. Halimbawa, paano ang execution mo? Hintay ka ng pullback. Hintay ka ng price pupunta sa support. Or hihintay ka ng liquidity sweep. Diba? Hintay ka ng confirmation. Doon ka papasok. Okay? Ngayon, let's look at a real world example, right? Let's say, nakita mo na bumababa ang US 10-year yield. Historically, supportive to sa gold. Okay? Fundamentally, bullish ka sa gold. Pero hindi ka agad bibili. Titingnan mo muna yung chart. Titingnan mo, meron ka bang support? May nakikita ka bang accumulation na nangyayari? May bullish structure ba? Yung mga bagay na yan, sample lang yan ha. Kapag nag-align na yung macro mo at saka yung technicals, mas mataas ang probability ng trade. Tandaan mo ha, mas mataas ang probability. Pero hindi ibig sabihin, mananalo ka kagad. Ha? Mataas ang probability pero hindi ibig sabihin, sure na. Okay? Baka sabihin nyo, sabi ni Forex Noipi, ito mangyayari. Wrong. Okay? Ngayon, piggybacking from that statement, right? Why do retail traders fail? Saan maraming retail traders nagkakamali? Kasi yung mga retail traders, naghahanap sila ng Holy Grail. Naghahanap sila ng sure win. Naghahanap sila na, gusto ko pag nag-risk ako dito ng $1,000, gusto ko bukas 5,000 na siya. That's wrong. Maraming retail traders ang naghahanap ng Holy Grail. Gusto nila may indicator na agad, may strategy, may signal group. Diba? Pero ang market ay multidimensional. Hindi sapat ang isang tool, that's the problem. Okay? Ang successful trader ay parang investigador yan, mga kanoypi. Pinagsasama-sama niya lahat ng ebidensya bago gumawa ng desisyon. Okay? So ngayon bibigyan kita ng magandang practical framework lang. No? Practical framework. Doesn't necessarily have to be super complicated. Pero pag-usapan natin to. No? Every week, review the economic calendar. Ano-ano yan? Yan yung Forex Factory. Right? Tingnan mo kung anong mangyayari. Tapos, identify your major pairs or major themes. Okay? Build a directional bias. Tapos, pagdating dun sa mga assets or instruments na na-identify mo, mark your technical levels and then wait for confirmation. Siyempre, pagka may confirmation ka na, hindi ka naman magfo-full port, di ba? Kalokohan naman. Siyempre, you have to employ proper risk management. And my rule of thumb is 0.5, maybe less, pwede yun. Or up to a maximum of 2% per trade. Okay? Ganun lang. Risk management ang pinag-uusapan natin di ba? Okay. So, what's our conclusion? Kung may isang bagay kayong tatandaan sa video na to, mga kanoypi, ito yun. Fundamentals without technicals is poor execution. But technicals with fundamentals is trading without context. Okay, tandaan nyo yung kanoypi. Para lang tumitira ng baril na walang bala. Ngayon, dapat mong pagsamahin yung dalawa. Mas malinaw ang bias mo, mas maayos ang entry mo, at mas disiplinado ang risk management mo. Okay? The goal is not to choose between fundamentals and technicals. The goal is to make them together.
because the market is driven by information but it is expressed through price. Okay? Gets nyo mga kanoypi? Ang market, ang nagdadrive dyan, data, information. Nagpapakita yan at na-express nila yon through price action. Okay? Maraming salamat sa panonood, mga kanoypi. Kung sa palagay mo, nagustuhan mo tong video na to, baka naman, pa-subscribe na, pa-hit na rin ang like button, at kung may tanong ka, kahit ano, comment mo lang dyan down below. Sumusumali sa Discord namin, I'll put the link here also, and follow me on my socials, alright? Maraming salamat mga kanoypi. I will see you on the next video.